itong sinusuot ko mga ka-farmers, yun na naman ang ilagay ko dyan, ipalit ko dyan para manatili yung amoy mga ka-farmers. Hanggang 3 days lang yan mga ka-farmers siya pumapasok mga ka-farmers, kasi mabango na itong mais natin, mabangi mga ka-farmers pag ganyan na nagbanay na mga ka-farmers. Magandang umaga mga ka-farmers. Dito na tayo ngayon na naman sa bukid natin, dito sa ating tayo sa ating maisa na binisita natin mga ka-farmers para lalampa yung baboy damo mga ka-farmers, o para mamanatili na hindi siya makapasok dito mga ka-farmers. Gagawin natin, pag hindi tayo marunong maggawa ng bitag mga ka-farmers sa mga paligid, una-unang gawin natin ganito, mayroon tayong tawag sa amin ay pahoy mga ka-farmers, o tao-tao na ginawa natin. So yung bango, yung amoy dyan sa t-shirt na yan mga ka-farmers ay pinakahaba na yung 3 araw mga ka-farmers, no? So ngayon, itong sinusuot ko mga ka-farmers, yun na naman ang ilagay ko dyan, ipalit ko dyan para manatili yung amoy mga ka-farmers. Hanggang 3 days lang yan mga ka-farmers. Okay? So pag makaamoy yung baboy damo mga ka-farmers, lalong lalo na yung mahangin siya. So yung baboy damo mga ka-farmers, umaaligid-aligid dyan sa kapaligiran mga ka-farmers, gustong papasok. Pero makaamoy siya ng tao mga ka-farmers, halimbawa yung t-shirt na nandito yung t-shirt natin, so hindi yan basta-basta papasok mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, anong unang video natin, yung baboy na mo dyan lang sa baba. So nauna tayo pumasok dito, so hindi siya nakapasok. So ngayon na naman mga ka-farmers, umaaligid siya mga ka-farmers dito banda. Ayan. Alam nyo kung bakit mga ka-farmers palagi na siya pumapasok mga ka-farmers, kasi mabango na itong mais natin, mabango, nagbanay na mga ka-farmers, o namamanay na, ay mabango na yan sa baboy damo, sa unggoy mga ka-farmers, bango na yan mga ka-farmers. So yun ang una natin gawin mga ka-farmers, gawa tayo ng t-shirt na ibitin natin dito. Bukod na makikita nila yung t-shirt, may amoy pa yan sa ating katawan mga ka-farmers. Hanggang 3 days lang yan mga ka-farmers. Paglampas ng 3 days, wala na ganong amoy, so palitan na naman natin. So itong sinuot ko ngayon, yun ang ipalit ko dyan mga ka-farmers. Pangalawang gawin natin mga ka-farmers para hindi siya mapasok, so hindi talaga tayo, lalo na yung hindi talaga marunong gumawa ng mga bitag sa baboy damo, pang unggoy, hirap tayo sa bitag dyan sa unggoy mga ka-farmers, hirap talaga. So ito para sa unggoy, so yun ang gagawin natin, lagyan natin ng ganyan. Pagkatapos sa mga paligid-paligid, ikot-ikutin natin, linis-linis tayo, may tatabas-tabas tayo sa gilid-gilid para yung amoy din natin sa ating dinaanan hindi gaano makapasok yung baboy mga ka-farmers. Natatakot yung baboy pag makaamoy, lalo na mga ka-farmers, ganyan talaga yung mais natin na nagbabanay. So yan ang mga sabi ng mga eksperto mga ka-farmers. So sinusunod ko lang yan sa mga eksperto. Awa ng Panginoon, mula nung pinasok siya, so hindi na nabalikan mga ka-farmers, hanggang namanay na yung ating mais, namumunga na. So mamaya mga ka-farmers, ikot-ikot tayo sa paligiran, linis-linis yung abakan natin, linisan natin, ayun, para hindi siya basta-basta makapasok. Sana mga ka-farmers, hindi na talaga siya makapasok. So yun lang mga ka-farmers, ang update sa ating mais ngayon. So sa awa ng Panginoon na medyo hindi nakapasok siya, ang mga kumakain na baboy damo at saka unggoy, hindi siya nakapasok ngayon. So sana makaabot ng makakuha tayo ng bini dyan mga ka-farmers sa bundok, no? Hindi na bali na tayo siguro kung may ibigay man ng grasya sa ating Panginoon na makatikim din tayo, kasi yung binhi mga hirap dito sa amin banda, pag binhi ng mais, sobrang mahal pa naman.
ang kilo ng mais. Paki-subscribe na sa hindi pa nag-subscribe mga kaprodok. Ginawa ko itong video na ganito mga farmers. Pag mayroong gustong matuto kung paano niya madipinsan yung mais, ganito talaga ang una-una nating gawin. O kung halimbawa magaling talaga siya gumawa ng mga bitag, so iikot-ikot siya mga kapos. Pigilan yung mga daanan ng baboy damo, gawan niya ng bitag, no? Pero temporary ganito mga kapos, para hindi makapasok yung mga baboy damo. So yun lang, sana mayroon kayong aral na nakukuha mga kapos. Kung nagustuhan niyo mga kapos, paki-like na naman. Kung gusto niyo na monitor din na palagi niyo yung ating mga video dito sa bukid, paki-notify naman mga kapos para updated ka ni kaparmes sa ating mga gagawing video. Okay? So maraming salamat mga kapos.